Konnichiwa, minasan! Welcome back to our podcast. My name is Jin, Account Supervisor for Japan and Cambodia Unit. Kung isa sa mga goals mo ang makapagtrabaho sa Japan, baka narinig mo na ang tungkol sa Specified Skill Worker o SSW program. Pero ano nga ba ito? Sino ang pwedeng mag-apply at bakit marami ang interesado rito? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito at makakasama rin natin sina Ronnie at Kiana. Hi everyone, I'm Ronnie, Account Officer of Japan and Cambodia Unit. Hello guys, I'm Kiana, also an Account Officer. And excited na akong pag-usapan ito kasi alam kong marami sa inyo ang gustong makaalam kung paano magsimula sa SSW. Totoo yan, parang halos araw-araw may nakikita akong post about SSW and Japan opportunities. Kaya magandang pagkakataon ito na mas maintindihan natin kung bakit ito pinag-uusapan ng maraming aspiring Filipino workers. Siguro magandang simulan natin sa tanong na, ano nga ba ang SSW? SSW stands for Specified Skilled Worker. Ito ay isang work visa program sa Japan na nagbibigay ng opportunities sa foreign workers kabilang ang mga Pilipino na makapagtrabaho sa iba't ibang industries tulad ng construction, caregiving, building cleaning, food service, agriculture at marami pang iba. So open siya for all, no? Yes po, that's one of the good things about it. As long as you meet the requirements, you can apply and start working in Japan. For those na interested mag-apply, ano naman ang basic requirements na kailangan nilang paghandaan? One of the main requirements is passing the Japanese language test, usually at least N4 level, at kailangan mo ring may pasa ang skills test of your chosen industry. So importante talaga na mag-allot ng time to prepare. Yes, definitely. The more prepared you are, especially sa language and skills exam, mas mataas ang chance mong makapag-qualify. At magandang investment din yan sa sarili, lalo na kung pangarap mong makapagtrabaho sa Japan. Ma'am Jean, nabanggit mo kanina na may types of SSW. Pwede mo bang i-explain kung ano-anong mga ito? Sure, may dalawang types ang SSW, ang SSW Type 1 at ang SSW Type 2. Sa SSW Type 1 ay maaari ka magstay sa Japan ng hanggang 5 taon pero hindi pa kasama ang pagdala ng family members mo. Samantalang sa SSW Type 2 naman ay para ito sa mga workers na mas advanced ang skills at maaari ka ring magstay sa Japan ng mas matagal at magkakaroon ka ng pagkakataon na makasama ang family members mo. Ay wow, so may chance talaga magstay for a long period. Yes, exactly. Kaya para sa iba, hindi lang ito trabaho, kundi pwede rin maging growth for their career. So what makes SSW attractive for applicants ba? Actually, maraming benefits. Isa sa pinakamalaking dahilan ay stable job, competitive salary, and international work experience. Plus, you get to live in Japan and experience their culture. Tama, bukod sa career growth, matututunan din nilang maging independent, disciplined, and adaptable. Kaya kung matagal mo ng pangarap mag-abroad, magandang opportunity talaga ang SSW para magsimula. So hopefully mas naging clear sa inyo kung ano ang SSW at kung paano ito pwede maging first step sa pag-work sa Japan. Kaya kung interesado ka, baka right time na to para simulan ang preparation mo. Malay mo, ito na palang opportunity na matagal mo nang hinihintay. And that's it for today's episode. Thank you for joining us. Sana ay may natutunan kayo and na-inspired to explore Japan SSW opportunities with us. So, what are you waiting for? Apply now!